What a Christmas treat ng Manila Clasico. Yung Scottie Thompson, ice on his veins. Pero dive deeper tayo kung paano nangyari ang play na yan. Pero bago yan mga idol, support this small channel muna. Christmas naman, baka pwedeng mag-like and subscribe. Bago ang game winner, singit ko muna tong possession ng Magnolia na crucial sa laro. Nandito bola kay Balanza. Sumisend niya siya ng play pero di niya napansin ang backscreen ni Paul Lee para kay Abueva. Ang ganda pa naman sana to mga idol. Tignan niyo kung gaano kalawak ang space at libre si Calvin. Magandang ginawa ni Paul Lee ha. Isang hagis na lang sana, matik 2 points na yan. Pero huli na nang nakita ni Balanza. Nagresulta sa 24-second shot clock violation ang possession. Sayang ang 2 points. It could have changed the game mga idol. Anyways, dito na tayo sa last possession. The idea here is Brownlee Magic sana o 2-man game sila ni RJ Abarrientos na mainit buong second half mga idol. Kaya heto ang handoff. 2-man fade action dito. At grabe hatak ni Brownlee sa depensa, no? Napansin nyo ba? Double team kagad ang nadadala. Actually, pwede sanang pineke na lang ni RJ ang pasa. May libreng 4-point shot pa sana siya. Range niya yan eh. Kaya it could have been a good shot. Not the best shot pero libre na eh. Pero buti na lang binalik niya kay JB na binalik din sa kanya. At dahil nakabase sa triangle ang pundasyon ng kanilang opensa, kusa na lang itong nagpo-form sa spacing nila kahit anong motion ang mangyayari. This gives him 3 options. Kung sinong defender ang mag-help, dyan ipapasa. Kapag wala, then wide open siya sa floater. Calvin decided to take the risk and challenge him kasi nga si Abarrientos ang namuna sa Ginebra comeback at mainit. At ayun, naiwan si Scottie sa corner and boom, the rest was history. Isa sa mga best Manila Clasico in recent history mga idol. Dito muna ako mag-upload ng PBA content dahil nakaka-copyright ako sa main channel na Courtside Buckets. Yun lang mga idol ha. Salamat and spread the Christmas love mga idol. Help this channel. Like, comment, and subscribe. At i-comment nyo nga kung anong favorite moment nyo sa Manila Clasico na ito mga idol. O anong taong Manila Clasico ang pinakapaborito nyo? Yun ba yung 2015? O yun ba yung time ng James Yap Mark Aguiwa rivalry? Comment nyo nga mga idol ha.